sa 2028? Oo. Senador daw po, hindi nyo ba alam? Ang sabi sa ganun ba? One thing that we need also to correct is the notion na laging inuulit-ulit ng mga so-called maritime expert tulad nila Bagong Bakal. Mali pa na yung stand na yun ni Professor J. Batumbakal. May mga tao pa naman Yes. naniniwala na kapag ka siya nagsalita, buong katotohanan yun, Ma'am Ana. Puro lang yan brabado and brabado. And if you really look at the way Tariela is arguing, he's just blabbering. Oo, I posted a rebuttal against him and also Batumbakal in my Facebook post. Tawag nito, nasa batas daw. Ang tanong ko nga sa kanya, enumerate mo kung asang batas yan. Kahit mga senador, kung hindi nyo inaral at hindi malalim pagkakaintindi nyo at magbibida-bida lang kayo, tumahimik kayo kay lalo lang gumugulo ang utak ng mga tao at mga Pilipino. Dapat si Marcos Jr. kung nag-iisip siya, disiplinahin niya yung maiingay niyang mga tao, even yung mga kaalyado niya, kung gusto niya na hindi mapahiya ang Pilipinas sa pagiging chair ng ASEAN. Dadagan ang Media News Update. Muli po, ako po si Jen kasama si Nelson. Pero ngayon pong Thursday ay kasama namin ng Kuya Benny Antiporda. Prof, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong tatlo at sa inyong mga Ginoo at maraming salamat ulit sa part 2 natin sa araw na ito. Aha. Kanina pa po ako nakikinig, nag-agree po ako sa... Ganun po ba? Oo. Nako. Before po kayo magtanong, una po, dalawa lang po yung sususugan ko. Una, yung sinasabi nyong nililihis at napupunta sa WPS, naniniwala ho ako doon kasi nga doon sa usapin ng flood control. Ang pangalawa po na reason, kung titignan niyo po yung mga personality na maiingay, ito na po yung tinatawag nating audition politics kasi para sa 2028, kampanya na yan eh. Nag-audition na sila kung audition ganun ba? politics yan. Oo, ang tawag ko dyan po is audition politics kasi nagpapakilala sila kung sinong pinakamaingay against China na pwedeng suportahan ni Uncle Sam. Ayun. Ba't pati ba si Commodore tatakbo din sa 2028? Oo. Senador daw po, hindi nyo ba alam? Ang sabi sa- ganun ba? Oo. Commodore, Ang sabi sa akin senador, niya, Oo nga, no? Parehong door, no? Kaya nangyari sa kanya ngayon, door to door. Anyway, Nelson, ikaw na muna. Ikaw nang mauna. Ayun natin yung, yung isang artikulo ni Ginoong Rigoberto Tiglao na doon ay binanggit Wow. yung tungkol po sa abogado na ginamit natin. Ito pala ay Washington, taga-US eh. Amerikanong abogado, At sa kanilang argumento ay sinabi na itong Kalayaan Island Group ay hindi naman mga dinala lang yung mga tao, pati yung mga resources, hindi naman talagang galing doon, na para bang ang isla, kasi ang meaning ng isla dapat nabubuhay ka doon ng may inhabitants. at saka Independent ka. Oh yes. Walang On its gamit own, na galing sa labas. On its own, kaya kang i-sustain yung life. Para bang sinabi na doon na yung KIG hindi mga isla ito. Para bang inaamin na parang sinasadya po. Ano sa tingin niyo po? Bakit ganun? Prof. Siguro, opo, nabasa ko yung post actually ni Sir Bobby Tiglao. Tapos ang tanong nga doon is kung fake nga po ba ang municipality ng Kalayaan at saka kung concocted ba yung island at saka yung kung ano ba ang at may question din kasi kung bakit ang ginamit na pangalan sa arbitral ruling ay yung T2 Island ay T2 instead of Pag-asa. Unang-una po, kung ang pag-uusapan po natin is yung technicality at domestic law ng bayan ng Pilipinas, ang claim kasi natin dyan sa KIG at including especially yung Municipality of Kalayaan is actually yung tinatawag nating Presidential Decree 1596. However, na-overshadow kasi po yun nung nagkaroon ka ng baseline law kasi so na-overshadow yun. So pero ngayon, may municipality ka. So domestically, technically speaking, as far as domestic law is concerned, hindi pwedeng masabi na ang municipality ng Kalayaan is a fake one. I think that one is
very clear kasi mayroon kang domestic law on that. Pag nag-create ka ng municipality, may legislative ka diyan, may batas ka diyan or may domestic law ka na nag-exist. However, that is domestic. Iba po ang usapin kung international na at iba rin ang usapin kung may ibang states na nagki-claim ng area na yan. So that's another issue. So yun po yung masasabi ko. On the other hand, yun sa tinasawag nating na sinasabi nila na concocted daw yung island kasi dahil dun sa sinabi ni Paul Reitzler. Sinasabi kasi dun, ang totoo naman po talaga dun sa ina-argue ni Paul, yung lawyer ata ito na Amerikano na kung saan lahat naman ata ng lawyers na nag-ano dun sa arbitral ruling ng mga Amerikano ay tawag nito, ang sinasabi niya, ang island kasi na yun is not necessarily habitable. So, hindi siya sustainable, hindi siya sustaining na magsusustain siya ng life. So, ang nangyari doon, ang totoo naman talaga dyan is, ang residents were transplanted, supplies from Palawan, soil had to be imported, and habitation is not naturally sustainable. So, kung i-define mo siya, hindi siya island. Yun yung argument. Tapos, the argument that was made to establish the feature qualifies as a rock. So, as a rock siya. Under Article 1213, and so ibig sabihin, not a full island generating EEZ. So, yun yung doon. Yun yung sinasabi ni Bobby Tiglao. However, doon sa argumentation, sa legal argumentation, parang naging strategy kasi yun ng tinatawag nating lawyers on our side para ang tingin kasi nila by doing that manu-neutralize din nila ang claim ng China. Oo. Kasi kapag sinabi ng arbitral na rock yan, manu-neutralize din sila kasi it works both ways. Parang gano'n ang nangyari. So, pero yung ruling applies equally to the Philippines, to Vietnam, and China, even any case. So, yun definition niya. So, ang sinasabi ni Professor Bobby Tiglao is, yung niya is legally rocks. Ang sinasabi kasi ni Sir Bobby is, rocks yan, hindi yan island. Pero, ginawang island, so para siyang artificial ang nangyari. However, kasi ganito ho yun. Sa international law, you can argue that. Pero as far as domestic law is concerned, nag-i-exist ang Municipality of Kalayaan, domestic-wise. So, magkaiba po kasi yun. So, as far as we are concerned, kaya nga sinasabi itong mga ito na atin ito, kasi may domestic law ka. Pero, with reference to other claimant states, iba yung pagtingin nila. And if you reference it to international instruments, well, it will really depend on how we're gonna push for our claim. Kasi at the moment, yung area is disputed. And we have a claim, we have basis for the claim, pero kailangan may paglaban yon kung gusto mong buong mundo sabihin na sa'yo yan. So, yun po. tama lang po ba na yung basis po ng claim natin dyan sa Kalayaan, hindi po yung EEC na tinatawag? No. That's So, right. hindi po, dapat hindi natin pinag-i-intertwine yung dalawang issue. So, yung isa dapat sa West Philippine Sea, yung isa po dapat sa Kalayaan. So, ano po yung sandalan nating na matibay dito po sa Kalayaan naman? Yun nga po ang problema ng ating yung mga supposedly in charge dito kasi ang tinatawag mong WPS is based on clause ang anchor niya. Pero ang WPS po kasi, if you really look at the AO, naming lang siya para maging consistent ang pag-designate natin at pagtawag natin dun sa areas na kiniklaim natin under clause, which is maritime entitlements. Pero one thing that you have to remember, kaya nga sinasabi lagi na ang clause is not the instrument para mag-settle ng territorial sovereign dispute. So sa atin kasi, yung WPS, if you really look at it technically, from the baseline, 200 nautical mile, mai-easy. Pero kung titignan mo po ang Municipality of Kalayaan, it's not even part of the EEZ. Totoo naman yan. Karamihan ng KIG ay hindi part ng EEZ. So kung ang basis mo ng WPS is based on clause only and EEZ, hindi yan kasama. Oo, hindi yan masasakop. Yun yung sinasabi ko na ito, EEZ.
Pag sinabi mong territorial sovereignty, ang claim mo, that's a different Different regime. issue po siya. So, Different para regime humalinawan lang ho ng ating mga kababayan, ano po yung tinatayuan natin na matibay na pundasyon para po dyan sa KIG na yan? Magandang tanong din po yan. So pagdating po sa KIG, ang pinaka-basis kasi ng claim natin, yung tinatawag mong PD 1596. That's one. Pero nga, na-dilute yan dahil sa nagkaroon ng nagkaroon ng proposition doon sa baseline law na kung saan ang baseline law inangkor mo sa UNCLOS. So nagkaroon ka ng regime of islands rather so ang PD 1596 mo na dilute or nawala in a way. Pero kung titignan mo pa rin ang ating claim diyan sa KIG, may pa rin, may basis naman tayo to assert our claim. And one of that would be an effective occupation. Effective occupation ng area for the longest time. Kasi in international law, isa sa mga basis na pwede mong i-claim yung area, it does not, kasi claiming a territory has nothing to do with EEZ or maritime entitlements. Ang isa sa pinaka-effective para masabi mong I claim that area, first is na-occupy mo siya for the longest time. Yan. May effective occupation ka. Second is, maipakita mo yon. Mayroon naman tayo, di ba, may domestic law. On the other hand, is ikaw ba ang nauna? Wala bang nag-contest? Nung inoccupy mo, wala bang nagprotesta? That's the second. But the third one is medyo, however, okay ito siya. Wala siyang problema sa ganitong usapin na basis ng pagkiklaim mo ng territorial sovereignty sa isang area kung walang dispute ang area or there are no other claimant states. However, the problem in the SCS, in the South China Sea, especially with reference to PIG, even the Kalayaan Municipality, it is disputed in a sense that Vietnam claim it. Actually, Vietnam has a very strong claim. On the other hand, China also is claiming it. So, kaya siya nadi-declare as disputed. As far as the international level is concerned, it is disputed. Disputed But siya. of course, as far as Filipinos are concerned, we're saying we claim that it is ours. But tayo yun. Ang problema dito is how you gonna convince the whole world that is yours given na may competing claims ka. Pero nauna po ba tayo na mag-occupy ng lugar bago yung i-dispute? Nauna po ba tayo roon? Ayun ang problema kasi ang sinasabi ng China, they've been there for the longest time. Kasi ang 9-dash line mo, if you really look at the origin, yung tinatawag mong 9-dash line, tas naging 10-dash line, naging 11-dash line na yan ata, ay during the time pa yan ng ROC, Republic of China. Itong video na to, hindi yan yung hindi yan yung KIG Baka malito yung tao. Alam nyo, kasi pagka pinag-rumble mo yung dalawang issue na yan, abay malilito po ang taong bayan talaga. Even we ourselves medyo nalilito kami, but you know, because of this exchanging of messages, no? Nakikita natin yung linaw talaga. Unti-unti na-educate po tayo. Nalilinaw po. At para alam din natin paano dumiskarte. Kasi ito yung problema. Kailangan mo siyang dumiskarte. Kung gusto mong manalo sa mga claiming na to at saka sa competition na yan. Kasi it's claiming eh. They claim, we claim, Vietnam claims. But at the end of the day, domestically, China will say, akin yan. Of course, Vietnam will say, akin. Tayo sasabihin na atin yan. Pero ang tanong kasi dyan, disputed siya. Kung gusto mo talagang maging iyo yan, paano mo gagawin? At anong gagawin mo? So ano yung basis? So yun. Ang ano po, pagdating ho dun sa sinasabi niyo kung tayo ba ang nauna, medyo kailangan yan pag-aralan ng mabuti kung gusto talaga natin ma-adjudicate ito in the long run. Halimbawa, in a matter of time, mag-adjudicate tayo, we go to ICJ, which is the International Court of Justice. Kailangan ma-establish natin na nung tayo nag-occupy dyan, walang nagprotesta, effective occupation tayo. Pero kasi ang kinukontend din niya ng Vietnam, kasi historic din ang Vietnam ang claim nila to territorial sovereignty and the same as China. Ang China kasi ang reference niyan is during the time of the ROC, hindi pa PRC. But if you look at the ROC and PRC, as far as China is concerned, there's only one China and Taiwan is part of China. So alam mo yon, ito yung mga usapin po na dapat po hindi ito ganito lang naman po ang posisyon ko diyan. These are very technical and masalimuot na mga usapin na dapat po ang mga
halimbawa, ang ating mga, ang mga legislator natin, pinag-aaralan ito mabuti at paano natin ma-reinforce yung claim na mayroon tayong legislative or domestic laws to back it up. And then, the other one is, titignan mo yung international level po, saan ka pwedeng mag-lodge, halimbawa, ng coordinates, ng mapa na gagawin mo dito sa bansa natin, na ma-reinforce mo yung claim mo to territorial sovereignty in that area ng KIG. Yeah. On the other hand, iba yung usapin ng EEZ. Kasi ang EEZ is based on UNCLOS. And in UNCLOS, it is not the instrument that actually will settle territorial dispute. And one thing that we need also to correct is the notion na laging inuulit-ulit ng mga so-called maritime expert tulad ni Batong Bakal na ang arbitral ruling ay nag-decide on the sovereignty of KIG, which is very wrong. Because in the actual text of paragraph 574 of the 26th arbitral ruling, ang sinasabi, the tribunal has not been asked and does not purport to determine the question of sovereignty over land territory or maritime feature. The tribunal task is to interpret and apply the relevant provision of UNCLOS in order to decide parties' submission terms agreed. So, hindi siya. At tayo din, actually, nung nag-submit tayo ng case against China, dun sa tinatawag nating tribunal, ad hoc tribunal, hindi natin hiniling na mag-rule sila on sovereignty issues. Kasi nga, alam ng mga Amerikano na lawyers natin na ang UNCLOS is not the instrument para mag-settle ng territorial dispute. Kaya paano mo masisettle yan? Bilateral negotiation, masisettle mo yan. ICJ, mag-file ka ng case pero there's a consent from the other side, or pwede ka rin, yung mga or pwede mo i-refer sa United Security Council pero very rare na case yun, or the last resort, you go to war. Ma'am Ana, bigyan ko lang ng emphasis ha. Mali pala yung stand na yun ni Professor J. Batong Bakal. May mga tao pa naman naniniwala na kapag ka siya nagsalita, buong katotohanan yun, Ma'am Ana. Oh my God. Oh my God. Bakit? Oh, di ba? Hindi totoo po yun. At saka nasa Ganun tribunal ba? yun. Opo. Oo, mali ho yun. Kasi ang sinasabi, malinaw yun. Dalawa nga ang malinaw. Nasa loob ng tribunal yun, kung babasahin mo buong arbitration. At the same time, malinaw din na hindi natin, ng Pilipinas, hindi natin hiningi yun nang mag-submit tayo at nag-umpisa tayo ng case na mag-file tayo against China. Kasi maalam ng mga lawyers na binayaran natin na almost 1 billion pesos ang ginastos po natin dyan na, Diyos ko Lord, kung ako sana hindi na lang kasi sayang yung 1 billion. Pero hindi po pwedeng mag-rule ang ad hoc tribunal na yun or yung hindi pwedeng gamitin ang UNCLOS for sovereignty territorial dispute. Kaya hindi ginalaw ang KIG when you talk about sovereignty issues at sinabi pa nga para lang po maging malinaw din kasi ngayon ang sinasabi ni Batong Bakal na ang sinabihan daw nagsabi daw ang tribunal na ang China ay wala ng claim dyan. Ang sabi actually ng tribunal, babasahin ko na lang ng maiksi para mas mabilis, ay 272 ng tribunal. Sabi dito, certain claims remain unaffected by this decision, referring to 2016 arbitral ruling. In particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim to the islands of the South China Sea, nor does the tribunal decision that a claim of historic rights to living and non-living resources is not compatible with the convention limit China's ability to claim maritime zone in accordance with the convention on the basis of such island. So, malinaw yun. Nasa arbitral ruling yun. At saka, another thing na medyo complicated when you talk about the arbitral ruling and the EEZ, the Exclusive Economic Zone, is like this. You can claim, ang EEZ kasi po, if a coastal state, as far as UNCLOS is concerned, automatic yun. From the baseline, 200 nautical miles, yan ang iyong EEZ. Ibig sabihin, you have sovereign rights, not sovereignty. Sovereign rights and sovereignty are different. Pag sinabi mong sovereignty, pag-aari mo. Pag sovereign rights, mayroon kang exclusive rights to exploit the resources
Yung nasa baba ng dagat, pagdating sa taas, that's international waters. Na pwedeng mag-pass dyan ang iba't ibang bansa na mga yung mga vessels nila. Yun, malinaw yun. Pero ang problema po ng South China Sea, overlapping yung claims. So even the issue of EEZ is not automatic. You cannot say na amin yung EEZ na yan kasi yan ang sabi ng UNCLOS. Other state will say, nag-overlap kami dyan. Amin din yung EEZ na yan. So, kailangan siyang pag-usapan. Kaya nga sinasabi ng UNCLOS, kung may overlapping claims at disputed even the EEZ, kailangan natin ng tinatawag mong negotiation at saka delimitation. So, kailangan mag-usap. Kaya nga sinasabi ko lagi kapag ina-interview ako, how we gonna push forward at paano natin susolusyonan at ima-manage yung conflict sa South China Sea na hindi siya mag-escalate into a military conflict is to have a bilateral talks and negotiation between China and Philippines, Philippines and Vietnam, Philippines and Malaysia kasi overlapping. At the same time, ilagay mo siya sa level ng tinatawag mong ASEAN. Kasi ang ASEAN ay multilateral institution na can actually help us manage the dispute and come up with a amicable solution to the dispute. So dapat ganun. Matanong din po namin kayo. Siguro this is something, doon sa at the back of the stage, no? Well, ano ho yung nakikita yung dahilan ba't ayaw pumayag ng China ng multilateral at ang gusto nila ay bilateral lang? Bilateral. Unilateral, okay. Unilateral. Hindi kasi ang China po, kung titignan niyo po sila pagdating kasi ako I am in Beijing and I am finishing my PhD in Peking University and my PhD dissertation is actually in South China Sea. Pero po, iniwasan ko ng konti ang geopolitics at nagpo-focus po ako sa economics para naman makatulong tayo sa bayan pag graduate ako this July. So, ngayon po, ang tawag nito, ang China talaga, ang talaga nila pagdating sa mga ganitong usapin, it's kind of part ng kultura nila na kapag may dispute sila with a country, tayo mag-usap. Pag-usapan natin kung ano ang problema natin. Maupo tayo, mag-usap tayo. Let's come up with how do you call that? With amicable settlement. Wag na natin i-involve yung ibang mga party na hindi naman kasali dito. Ganun sila Ganun talaga sila sa dispute resolution nila. Pero one thing that is really good also na pwede nating maging parang maging encouragement to actually talk to China bilaterally kasi if you look at China, marami siyang territorial dispute with different countries. Vietnam, Russia, maraming mga countries na may territorial dispute ang China. Ang pinaka magandang example is Vietnam, land dispute, territorial, and also Russia. Alam mo, nagsettle ang China. Binigay niya kung anong hinihiling ng Russia, binigay niya kung anong gusto ng Vietnam. So malaki rin pong possibility na ibigay rin yung hihilingin natin kung sakali makapag-usap lang. Kumayos. Kung maayos tayo makipag-usap. Yun po Pero ang kasi ang masasabi ko. Pilipinas, ang gusto ng Pilipinas, sa nakikita lang po natin, ang gusto niya is meron lang bang arbiter doon sa pag-uusap. Kung kaya't gusto, unilateral nga, di ba? But again, tignan din natin yung at the back of it. Na alam naman natin na merong unseen forces behind these issues. Yes. Yeah. Yun po. But of Tama course, kayo. do you agree na we need to do something to the best interest of the Filipino people? Yun yung kailangan rather than listen to these forces at the back. Kasi if you listen to the forces at the back, nakikita natin na ang pinoproteksyonan mo na lang ay yung sarili mong interes. Hindi na yung interes ng bayan. Tama po ba? Opo. Pero kaya nga po, dapat nga po talaga i-review ng honestly and objectively yung tinatawag na 26 arbitral ruling. Kasi mayroon dong provision na pwede mong maging leverage and negotiating point with China. Kasi ang pinaka-important sa akin po, sa pag-aaral ko dito sa mga issues na ito, ang pinaka-importante at this time, kasi ganito lang po yun. When you talk about high politics like sovereignty dispute, like pag-aari na sovereign dispute at saka territorial sovereignty dispute, I'll be very frank. It will take time paano masettle yon. You need to have patience. You need to negotiate peacefully. You need to have strategic patience. Lots of patience and negotiating points. Before mo masettle yan, it will take time. Pero po, sa immediate ba?
pinaka-importante naman po sa ating mga kababayan is yung tinatawag mong livelihood, which is the fishing rights. Fishing rights ng Filipino pagdating dyan sa South China Sea. Nandun naman po sa 2016 arbitral ruling na sinasabi niya, let us say, example, yung Scarborough Shoal is the area itself is a traditional fishing grounds. Yes. Fishing ground. Lahat pwede mag-fish. Yung Vietnam, yung Chinese, at saka Filipino. So from there, you can actually negotiate with them. Na, okay, can we do a negotiation na ayusin natin to na yung mga kababayan namin, ang livelihood nila is fishing, especially dyan sa may munisipyo ng Kalayaan, na let's have an agreement and let's have a MOU, how we gonna proceed na kami makakapag-fish, ang livelihood ng aming mga kababayan okay, na hindi magkakaroon ng gitgitan at walang mangyayaring, escalation. Can Ito we do that? medyo medyo nakikita natin, ito medyo may linaw eh. For how long did it take na magkaroon po ng ending yung usapin po with Russia and Vietnam? Oh Gaano my God, katagal po nila tinapos yun? Matagal ho, matagal. More than 20 years. Pero ang maganda kasi sa mga bansa din ng Vietnam at Russia, hindi sila maingay. Alam mo yun, may dispute sila, pero tahimik silang nagkikipag-negotiate. Hindi nasa public yung discussion. So, hindi nagkakaroon ng emotional content ang mga yung population. Yan. Kasi Alam mo ngayon, yun? emotionally attached na po ang Pilipinas. Kahit na ho yung kaliit-liit na Juan de la Cruz, minsan nakakapagsabi na ng hindi maganda against the Chinese community. Yun ang hindi maganda. Kaya nga sinasabi ko, we should negotiate not using megaphone diplomacy, yung mga ginagawin Tariela. Ayun. Actually, Tariela is not helping the country at all. Puro lang yan bravado and bravado. And if you really look at the way Tariela is arguing, he's just blabbering yung mga sinasabi ni Ray Powell, which is a CIA operative in the Philippines. That's really the truth. Ayun na. So, yun yung sinasabi ko. Ayan na, Kaya lumabas na. sinasabi ko, hindi siya dapat maging megaphone diplomacy. Dapat ang mga diplomat natin na may specialty how to settle, sila ang mag-usap. Tayo, mga Pilipino, lalo na ngayon, ang bansang Pilipinas ay maraming usapin, bumalik tayo doon sa issue ng flood control, massive corruption in government, ang ekonomiya ng Pilipinas, lahat ng indicators, pababa ng pababa. So yun ang ating tutukan. Ito, hayaan mo yan sa mga diplomats at sa mga experts na nakakaintindi kasi very technical yan, very complex. At hayaan mo na magkaroon ng settlement yan. In the end, diplomasya ang kailangan mo dyan. Hindi megaphone diplomacy na ang ingay-ingay. At kung na-charge tayo, mga Pilipino emotionally, kung na-charge tayo, sila din, like for example the Chinese, naapektuhan din sila, especially nung ginawang caricature ang kanilang top leader. That's a no-no. I'm not kidding. Kaya nga nung nakita ko yun, oh my God, sabi ko, I'm in Beijing. Diyos ko Lord, sana hindi ako ma-subject to any kind of... Alam mo yun? Hindi yun, Kasi baka mapasalamatan pa po kayo dahil kayo po'y nandyan at nakikita nilang yung sinasabi nyo ay tama lamang. Di ba? Salamat po. Oo, Para sa bayan naman po ito, di ba? Yes, para sa bayan po. Lahat po naman tayo ay para sa bayan. Yun nga lang, wag lang lalagyan ng agenda para ho talagang magkaroon ng once and for all solusyon dito po sa napakahabang problema. Let's always imagine kung ano yung magiging epekto nito sa maliliit na Juan de la Cruz kapag natuloy po yung sinasabi niyong huling solusyon ng problemang ito, yung giyera, hindi po siguro nating, baka hindi ho tayo tumagal na 5 araw na po kapag gano'n na nangyari. Na po. Kanelson, Isang oras lang tayo po. Sa alam ko, sa kanilang capability, military capability, sa alam ko po, it's really sophisticated. Idagdag pa natin, Prof, para maging malinaw. Kasi ngayon, ang daming naglalabas ang mga statement. Merong isang senador ang naglabas ng statement na ang sabi niya, nasa batas natin na ang KIG ay sakop ng ating territorial sea kahit labas pa ito sa ating EEC. Ang sabi ng Ayun mga na nga, nag-comment, teka, mukhang mali ata yan. Ano po, mali po ba yan, yung sinasabi na ito? Hindi ko siya maintindihan si Kiko. Kilala ko kung sino nagsabi niya. Kasi, I posted a rebuttal against him and also Baftung Bakala in my Facebook post. Napaka, senador yan atin ang KIG,
kahit tawag nito, nasa batas daw. Ang tanong ko nga sa kanya, enumerate mo kung asang batas yan. The whole of KIG. And on the other hand, EEZ, hindi nga siya part ng EEZ if you really look at UNCLOS, technically speaking. At saka yung pangatlo, international law, saan recognized siya? May nakikita ka ba na instrument or anything international na mga instrument or mga So documents sa na nandun? local law po natin, maaari po natin sabihin nandun yan, nasa loob yan. Pero sa international law, tayo po ba'y nakapagsabi na sa international o meron po ba tayong kahit na papel man lang na... Wala. Wala Ito po ang sasabihin ko ha. Internationally, it's not recognized. Even the United Nations, whatever, wala yan. Even the arbiter. Ito pa ang sasabihin ko. Ang sabi niya, recognized daw at may mga batas na tayo na naka-identify yung KIG. That is actually not really factually true. Kasi po, pag tinignan niyo yung PD na wala na nga ang PD, na supersede na nga, kung titignan niyo ang text ng PD, walang identification doon. Walang identification yung PD 1596 kung ano-ano yung tinatawag mong part ng KIG. Wala yon. Walang identification na ito pag-asa, ito ganito. Walang ganon. Sinabi lang niya na itong polygon na to, this is our territory. But there was no elaboration and enumeration kung ano specific na yon. On the other hand, yung tinatawag mong baseline law, wala rin identification. Kasi ang ginawa nila, ang RA 9522 removed the polygon banks and shifted to the regime of islands. Kasi hinarmonize nila with UNCLOS. However, hindi nila in-identify yung feature by feature. When you want to argue in the international level and the area is disputed, kailangan mo siyang i-identify isa-isa. So kung gagawa ka ng batas na sa'yo yan, i-identify mo ito, number 1, number 2, number 3, number 4. Meron ba? Tatanungin ko sila. Legislative siya senador siya, di maghanap siya ng batas na naka-identify lahat yan. Wala Ayun yun sinasabi ko. Kaya nga yung sinasabi ko, kahit mga senador, kung hindi nyo inaral at hindi malalim pagkakaintindi nyo at magbibida-bida lang kayo, tumahimik kayo, kaya lalo lang gumugulo ang utak ng mga tao at mga Pilipino. Hindi kayo nakakatulong para isettle yung dispute or i-manage yung dispute. You escalate tension, which is unnecessary. Yun nga hong nagkapagtataka, no, Prof. Benny. Yung ruling inilabas 2016. Ngayon ay Opo. 2026, 10 years na. Bakit hindi pa masyadong maunawaan ito? Anong nangyari? Meron bang talagang nagsusulong na guluhin natin yan para walang tumuto? Kasi ang sa akin kasi sir, ang basa ko kasi dyan, hindi nila gustong maintindihan ng mga Pilipino ang tribunal, ang 2016 arbitral ruling. Opo. At saka maraming mga ang paggamit nito distorted in many ways ng ilang mga personalities dyan. Precisely because kung malalaman ang katotohanan ng mga Pilipino kung ano talaga ang value ng 2016 arbitral ruling with the cost of 1 billion pesos na binayaran natin ng mga Amerikano na yan, masasabi mo that is a paper tiger. It's a paper, but it doesn't have much value if you really want to assert your claim in the international level, especially when you talk about territorial sovereignty claim over even KIG. And even the maritime, EEZ, contentions pa siya, ang kailangan mo pang ilaban yan when you talk about delimitation and negotiation na i-acknowledge ng ibang claimant states na amin yan, sa'yo yan. Hindi kasi hindi, yun yung talaga yun talaga ang totoo dyan So moving on with this, no? Prof, sorry for cutting you, no? Yeah, it's Moving okay lang on po. with this, do you think that the only way, no, sa inyong sariling paniwala lang po, hindi natin sinasabing sundin yung lahat, no? Oo, Pero ang naman. sinasabi natin is, yung bilateral lang talagang pag-uusap ang makakasolve nito? Sa akin kasi talaga, dalawa yung ko dyan. We talk bilaterally, not just with China, kasi hindi lang naman ang China ang claimant state na pag-usapan. Pero ang China kasi hindi ko nga maintindihan, mga sir. Why is it that we are so focused on China? When in fact, if you look at the South China Sea, ang country na may pinakamaraming occupied feature is Vietnam. Yeah. And China is less than 10.
Mas marami pa ata tayo kaysa kay China. When you talk about occupied feature, Yeah. so why do you have to focus on China? So, yun din yung hindi ko maintindihan. Bakit pinupush ang China ng China? Andyan yung Yeah. Vietnam, mas solid. Precisely because may American factor ka dyan. Sorry, but I'll be very honest. Ayan na, lumabas na ang totoo. Oo. Lumabas na ang Tapos, totoong storya. So, Oo, pero bilateral ho at saka multilateral. Yeah, Yun po yung tingin ko. yes, but yung multilateral nga, ayaw naman ng China. I think ang mangyayari ay hindi naman yun ang gusto ko rin i-correct, no? Hindi sa ayaw ng China. I think if it's ASEAN as a whole will Okay. negotiate with China, I think it would be. One Malamang- thing that na kailangan po natin just to put it there na ang ASEAN at China relationship is very strong. Ayun. The largest trading partner of China is ASEAN. The largest trading partner of ASEAN countries, all ASEAN country is China. So, madaling makipag-negotiate. Kaya Kung maganda gusto rin nga ng China is talagang yung Silk Road ba na tinatawag nila? Oo, yung Belt and Road. Yun yung gusto nila talagang i-create to strengthen ASEAN eh. Talagang yun yung objective nun, to strengthen ASEAN. So with that, I think malaki talaga ang tiwala nila doon sa ASEAN. Diba? Opo, tayo lang naman po ang lagi nagkipag-away sa China. Yun na Lahat nga po ng po eh. ASEAN countries they have good relations with China. Malaysia has a very good relation with China. Vietnam has a very good relation with China. Pero they have dispute in the South China Sea. Bakit hindi natin kayang gawin? At saka, lugi ho tayo dito. Kasi ang Vietnam, ang ganda ng relasyon, may dispute, pero hindi sila nag-aaway, pero marami silang investment from China. Yeah. Ang ekonomiya nila, yumayabong. Ang Booming. Malaysia is the Yeah. same. Sa atin, dahil sa gitgitan na nabasa ko lang po ngayon, nang before po tayo mag-interview, na ang Chinese investment na pumapasok po sa Pilipinas, bumababa ng bumababa. Wala na po masyadong Chinese tourist, kaya kulang din ang ating income pagdating sa turismo. Correct. So, malaking kawalan yon sa Pilipinas po. And then maganda pong ma-take advantage natin itong pag-host ng ASEAN meeting itong taon dito sa Pilipinas ang host Prof. Well, that's another usapin. ASEAN chair po tayo this Yes. year. However, yun nga ang sinasabi ko lagi. Kung ilulutang ng administrasyon na ito ang issue ng South China Sea, West Philippine Sea to the point na nagbabakbakan, tapos may mga karikature ka pa na nilalabas na tulad ni Tarela, do you really think ASEAN is not watching us? Yun. On the other hand, ASEAN has external partners. And one of the strongest external partners of ASEAN is China. So ngayon, kung gusto mo maging successful yung hosting mo, ang South China Sea is one of the main usapin sa hosting natin kasi magkakaroon ng negotiation at saka discussion sa Code of Conduct in the South China Sea. At uupo ang China dyan kasi part siya ng claimant state. Huwag mo nang masyadong i-megaphone diplomacy ngayon itong usapin ng West, ng mga dispute. Pag-usapan yan ng mga diplomats kasi ang tanong, iisnabin ba ang Pilipinas ng mga head of state? Dahil sa nakikita nila, ang gulo. Hindi nga marunong rumispeto sa isang head of state. Iisnabin ba ang Pilipinas ng mga major powers like Russia, China? Kasi pag nag-summit ka, you need to invite the major powers. Yes. Yun yung Tama mga po. usapin na yun. So, dapat si Marcos Jr., kung nag-iisip siya, disiplinahin niya yung maiingay niyang mga tao, even yung mga kaalyado niya, kung gusto niya na hindi mapahiya ang Pilipinas sa pagiging chair ng ASEAN. Kasi ang ASEAN is supposedly a venue for diplomacy. Ayan ang strength ng ASEAN as a multilateral, as an intergovernmental body. Convening ka, so pwede mong tawagin ang mga external partners mo like major powers para pag-usapan ang mga issues na critical that will affect the whole region, Yes. sub-region ASEAN and the whole region. Ngayon, ang politika natin tinitignan nila, ang corruption natin tinitignan nila, at saka yung mga gitgita na politika tinitignan nila. Tapos ito pang mga regional international issue tinitignan nila. Tapos kung ano ang capacity ni Marcos Jr. to make, to adjudicate, to manage all of these things domestically. So do you really think, yun nga ang lagi kong tinatanong sa gobyerno, paano nyo ipipresenta ang Pilipinas na
a credible chair of ASEAN kung ang bahay mo nagkakagulo. At hindi mo nga madisiplina ang isang lowly Commodore or Coast Guard na nagkakalat when you talk about foreign relation and compromising the regional and international standing of the country. Do you really think we have credibility? Yeah, maybe we are the chair because ano yan wala namang magagawa kasi rotational yan. Pero iba yung binigay sa yung chairmanship kasi ikaw na yung nakatoka, iba yung tinatawag mong credibility and integrity that other countries will look at you as, you know, as a chair na may nakayang i-manage ang regional issues na pag-uusapan sa ASEAN kasi regional yan So yun yung tanong ko rin. Kasi ako, ang alam ko sa mga nakakausap kong counterparts ng ASEAN, ng iba't ibang members ng ASEAN states, kasi I sometimes attend conferences or sometimes I'm invited to some events na nakikita ko rin yung kanilang mga government officials ng ibang bansa. Laging tinatanong, ano na nangyari sa Pilipinas under Marcos Jr.? Sabi ko, yeah, we have a problem. We do have a problem. Okay ho. Well, thank you po doon po sa inyong mga naibigay na talaga nga namang mga bagay-bagay na hindi pa po natin naririnig na po. Pero wag ho kayong mawawala talaga na lagi po namin kayong tatawagan dahil medyo kanya-kanyang hugot ang nangyayari dito. Ang kailangan po natin pag-usapan dito talaga, gaya ng sinabi na rin ng DFA at sinabi rin po ng China na we need some constructive messages to each other. Yan po ang tsaka kailangan natin. unified. Naniniwala ako doon, sir, na ang Pilipinas para hindi magulo at saka magkaroon ng mas consistent ba ang stand ng gobyerno kung ang usapin ay foreign affairs at saka diplomatic issue, international relations, hayaan mo ang DFA. Isa lang dapat magsasalita. O hindi lahat sumasawsaw. Okay? Yun ang agree ako doon po. Agree po ako Okay. doon. Maraming salamat po, Professor Ana Malindog Uy, isa pong Thank you po. geopolitical analyst. Maraming salamat po.